Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3161. Nalaman ni Daryl na ang kaharian ng banal na lakas ay nahahati din sa maraming mga antas, katulad ng Saint Master, Saint King, Saint Emperor, Saint God, at ang bawat yugto ay magkakaiba nahahati sa mas mababang gitna at itaas na 3 antas. Ang mga sundalong ito na nakahuli kay Daryl ay karaniwang lakas ng tagapamagitan na pantas, katumbas ng larangan ng martial artist sa siyam na lalawigan ng lalawigan. Pagkalipas ng 10 minuto, si Daryl at maraming mga alipin ay dinala sa isang rally. Nakita ni Daryl na ang rally sa harap niya ay napakalaki, at isang malaking kahoy na plataporma ang itinayo sa gitna. Sa oras na ito, marami ng mga alipin na dinala sa platform. Mayroon ding mga palatandaan na nakasabit sa kanilang leeg na may mga presyo sa kanila. Damn it, ito ay upang bilhin ang iyong sarili bilang isang alipin. Nang makita ang eksenang ito, nais ni Daryl na umiyak ng walang luha. Di nagtagal, si Daryl ay inilagay din sa isang karatula, at pagkatapos ay dinala sa entablado. Yehey, sa oras na ito, parami ang mga tao na nagtipon sa paligid ng rally, dahil ang mga damit ni Daryl ay mukhang kakaiba, at maraming mga mata ng mga tao ang nagtipon. Sa tagal ng panahon, marami pa ring mga batang babae na itinuro kay Daryl. Ang taong ito ay mukhang uto, nakakatawa kung titingnan ng mga damit, hindi ito atin gaano man ka-espesyal, alipin din siya. Pinakinggan ni Daryl ang mga talakayan ng lahat sa paligid niya. Hindi makatawa o umiyak, labis na nalulumbay, siya rin ay isang kahangahangang Elysium Gate Sect Master sa anumang rate, ngunit sa ibang mundo, siya ay itinuturing bilang isang alipin, at ang mga taong ito ay nakikita rin tulad ng mga hayop. Kung ang bagay na ito ay alam ng dakilang pantas, hindi sila magiging natawa ito. Hindi, dapat kaming maghanap ng paraan upang makabalik sa mainland. Nang iniisip pa ito ni Daryl, bigla siyang nakarinig ng isang kaguluhan na nagmumula sa karamihan, at pagkatapos, ang karamihan ay naghiwalay. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang magandang figura, napapaligiran ng ilang mahuhusay na sundalo, dahan-daang lumalakad. Ang isang babae na nasa edad 20s ay nagsusuot ng dilaw na tanika na mahabang palda na may macelan at kaakit-akit na mga tampok, na nagbibigay ng isang karangyaan at maharlika. Ang nasabing babae ang focus saan man siya magpunta. Kahit si Daryl ay natigilan, nakatitig ng mahigpit sa babae, ang mga mata ay hindi kumikislap, at ang puso ay puno ng emosyon. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng isang magandang babae sa ibang mundo. Ngunit pinasasalamatan nito ang mga tao. Ang pangalan ng babae ay Irene, ang anak na babae ni City Lord Simon, na may pambihirang katayuan. Siya rin ang diyosa sa puso ng maraming kalalakihan sa Simon City. Miss Irene nakakakita Irene, ang kawal kapitan sa singil ng rally, siya minadali upang salubungin siya na may isang magalang na hitsura. Bakit ka narito? My lady, maaaring pumunta kung saan siya ay nagnanais, kailangan mong mag-ulat sa'yo. Bahagyang bumukas ang pulang labi, at mahinang sinabi. Oo, ang sundalong kapitan ng sundalo ay paulit-ulit na tumugon. Sa sandaling ito, tinitingnan ni Irene ang maraming alipin sa stand at nagpatuloy. Narinig ko na nagdala ka ng maraming mga alipin ngayon. Pipili ako ng 2, nang marinig ito, sumigaw agad ang kapitan ng sundalo sa entablado, tumayo isa-isa, hayaang pumili ang dalaga. Sa isang iglap, maraming alipin ang nanginginig at tumayo ng mabilis, tanging ang mukha ni Daryl ang kalmado at kalmado. Sa sandaling ito, ang tingin ni Irene ay dahan-daang tumakip sa maraming mga alipin, at sa wakas ay nahulog kay Daryl siya lang. Ano narinig ito? Biglang nag-alala si Daryl, at nagmamadaling sinabi. Ang binibining ito, hindi ako alipin, ngunit hindi ako nahuli ng tama, ako bago natapos ang mga salita. Mayroong isang libingan sa tabi ni Irene. Lumapit ang sundalo at sinampal sa mukha si Daryl, na bigla, sa isang malutong na tunog, naramdaman lamang ni Daryl ang isang nasusunog na sakit sa kanyang mukha,
at ang kanyang buong tao ay labis ding natakot. Bilang alipin, alam mo ba ang mga patakaran-karangalan mong mapili ka ng dalaga na pumunta sa City Lord Mansion, malamig na sinabi ng matipunong sundalo, at nang mahulog ang boses nito, hinayla niya si Daryl mula sa entablado at dinala ito kay Irene. Kabanata 3162. Sa oras na ito, tiningnan ni Irene si Daryl pataas at pababa, ang kanyang maislan na mukha ay nagpakita ng kawalang malasakit. Mula ngayon, ikaw ang aking katauhan, maaari mo lang akong pakinggan. Maintindihan sa Roland, ang mga alipin ay wala ring karapatang pantao, at hindi sila naiiba sa mga hayop. Huminga ng malalim si Daryl, nais pa ring magpaliwanag, ngunit nang makita niya ang mga sundalo na nakatitig sa kanya, pinigilan niya. Sa sumunod na segundo, tumango si Daryl at sinabi na iintindihan. Sa oras na ito, labis na nalulungkot si Daryl, ngunit walang paraan, kara-rating lang niya, hindi siya pamilyar sa lugar ng kanyang buhay, at ang lakas niya ay hindi pa nakakagaling, kaya maaari lamang niyang piliing makompromiso pansamantala. Labis na nasiyahan si Irene sa ugali ni Daryl, at pagkatapos ay iniwan ang rally kay Daryl. Sa kalye sa labas, diretsyong sumakay si Irene sa kotse, ang uri na nakita dati ni Daryl, nakahawig ng isang karawahe na binayo ng kabayo, hinayla ng dalawang hayop na mukhang kabayo at hindi mga kabayo. Alam ni Daryl na ang ganitong uri ng hayop ay tinatawag na isang unicorn. Ito ay isang natatanging espiritong hayop sa Roland Continent, na may mabuting pagtitiis at mabilis na bilis. Siyempre, bilang isang alipin, si Daryl ay hindi maaaring umupo sa isang unicorn na kotse, ngunit maaari lamang tumakbo sa likuran niya. Gayunpaman, hindi nakaramdam si Daryl ng kahit kaunting pagkalumbay. Maaari lamang niyang ilipat ang kanyang ibabang bahagi ng katawan at ibalik ang kanyang panloob na lakas sa dantian. Pagkatapos ng 10 minuto, sa wakas ay nakarating siya sa harap ng isang malaking kastilyo na malapit sa dagat. Sa sandaling ito, kahit nahanda si Daryl sa kanyang puso, natigilan pa rin siya. Nakita ko ang kastilyo sa harapan ko, ito ay binubuo ng malalaking bato. Nahahati ito sa 5 palapag at may taas na halos 100 metro. Ito ay hindi masabi ng kamahalan, sa pasukan ng kastilyo, maraming mga sundalong nagpapatrolya, na maaari masasabing mababantayan. Makalipas ang 2 segundo, nag-react si Daryl. Ito ang lugar kung saan nakatira si City Lord Simon, at ito ay lubos na nangingibabaw. Nang natigilan lang si Daryl, sinipa siya ng mga sundalo sa likuran niya, malamig na pinagagalitan. Palihim na nagmura si Daryl, ngunit siya pa rin ang lumakad ng matapat. Nang makarating siya sa bulwagan sa unang palapag ng kastilyo, inutusan si Daryl na tumayo sa pintuan at huwag payagan na pumasok. Sa oras na ito, hindi na ito mapigilan ni Daryl, at sinabi kay Irene. Miss Irene, ano ang gusto mong gawin ko kung ibalik mo ako? Mukhang tamad si Irene, nakaupo sa isang upuan sa hall, mahinang sinabi. Hindi mo kailangang gumawa ng anumang bagay sa ngayon, maghintay ka lang sa pintuan. Ang tono at ekspresyon ay parehong sobrang mayabang, na may matayog na postura. Naghihintay sa pintuan, hindi ba ito isang bantayan na rinig ito? Natigilan si Daryl, at biglang nagalit. Tratuhin mo talaga ako bilang isang alipin, Sa sandaling ito, nakita ko si Irene na nakatakip sa kanyang ulo, ang kanyang maislan na mukha, na nagpapakita ng bakas ng pagkahapo at panghihina. Nagdusa siya mula sa pagkahilo mula pa noong bata siya at umaasa siya sa gamot upang mapanatili ito. Mabilis, dalhin ang gamot ng ginang, pagkakita nito, ang sundalong katabi niya ay nagmamadaling sumigaw. Nang bumagsak ang boses, mabilis na lumakad ang isang maid, kumuha ng pil, at kinuha si Irene. Nang makita ang eksenang ito, lihim na nakasimangot si Daryl. Sa unang tingin, si Irene ay mahina sa katawan, at ang gamot ay kumpletong nagamot ang mga sintomas ngunit hindi ang sanhi ng ugat. Bulong sa kanyang puso, biglang may ideya si Daryl, at tumayo sa pintuan na sinasabing, Miss Irene, madalas ka ba mahilo at mapagod na isip ito ni Daryl, hanggat gumaling ang sakit ni Irene, maaaring makuha niya ang kanyang kalayaan. Sino ang nagtanong sa iyo na magsalita? Sumimangot si Irene, labis na hindi nasisiyahan. Ang alipin na ito ay talagang walang mga patakaran sa lahat. Ang mga sundalo sa tabi niya ay sinaman din ng tingin si Daryl.
Si Daryl ay hindi man lang nagpanik na may seryosong mukha ayun lang. Natutunan ko ang ilang kasanayan sa medisina, naniniwala si Miss Irene sa sinabi ko, kaya tulungan mo akong makita ito. Narinig ko ito, natigilan si Irene, sa susunod na segundo, hindi mapigilan ni Irene na tumawa. Nag-aral ka ba ng gamot? Kabanata 3163, haha ang boses ay nahulog, at ang mga nakapaligid na sundalo ay hindi mapigil ang tumawa. Sa pagtingin sa kanya ng isang nakakabigay puri hitsura, siya ay talagang isang natural na alipin. Hehe, Miss Irene St. Thomas, hindi ko alam kung gaano karaming mga pharmacists ay natagpuan mula noong bata pa ako. Pagalingin mo, alipin ka, hindi ka nahihiya na sabihin pakikinig sa panunuya ng lahat. Si Daryl ay parehong mabuti at nakakatawa, ngunit wala siyang pakialam, ngunit tumingin kay Irene at nagpatuloy. Miss Irene, hayaan mo akong subukan, paano kung magtagumpay ka? Nag-isip-isip si Irene, tumango at sinabi okay, pagkatapos ay maipakita mo sa akin. Sinabi niya yon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuya pa rin. Hindi siya naniniwala sa isang maliit, sa mga alipin, maaaring maging bihasa sa gamot. Nang makita ang pangako ni Irene, nakahinga ng maluwag si Daryl, at pagkatapos ay diretsyong lumakad. Sa sandaling ito, maging si Irene o ang mga sundalo sa paligid, lahat sila ay palihim na nakasimangot. Ano ang gagawin niya sa sandaling ito? Si Daryl ay lumakad sa harap ni Irene, iniunat ang kanyang kanang kamay, at isinuot sa palso ni Irene, naghahanda na basagin ang palso. Nag-aral si Daryl ng gamot kasama si Divine Farmer, at ang pagkuha ng palso ay isang napakakaraniwang pamamaraan. Gayunpaman, sa sandaling ito, lahat ng naroon ay nagulat. Lalo na't nang inig pa lalo si Irene, at kinamayan niya ang kamay ni Daryl, galit na galit. Maglakas loob ka na masaktan ng ginang na ito, hindi ka masyadong matapang, halika, dakutin mo ako at gupitin ito. Nang masabi niya ito, namula ang mukha ni Irene, at halos magluwa ang kanyang mga mata. Ang mundo kung saan matatagpuan ang Roland Continent ay medikal na ibang-iba sa mainland. Walang bagay tulad ng pag-alam sa palso, kaya't ang pag-uugali ni Daryl ay ganap na isinasaalang-alang bilang isang sadyang pagkakasala. Isang iglap, ang mga nakapaligid na sundalo ay nagsiksik at pinalibutan si Daryl. Damn it, nagulat si Daryl, at mabilis na ikinaway ang kamay upang ipaliwanag. Hindi kayo nagkaintindihan, binibigyan ko si Miss Irene ng palso, hindi sinasadya na masaktan. Gayunpaman, ang mga sundalong ito ay hindi man lang nakinig. Si Daryl ay labis na balisa, ang kanyang katawan ay nag-flash, at siya ay sumugod sa labas ng hall. Sa oras na ito, ang panloob na lakas ni Daryl ay nakakakuha lamang ng kaunti. Nakaharap sa maraming mga tao na kinubkob, hindi talaga siya kalaban, at siya sobrang nahiya nang mabilis siyang umiwas. Sa susunod na segundo, nakita ni Daryl na maraming mga nakapaso na halaman sa paligid, na ang lahat ay kasing taas ng isang tao, at agad siyang may ideya. Sa susunod na 10 segundo, iniiwas ni Daryl ang pagkubkob ng maraming mga sundalo habang inililipat ang mga nakapaligid na halaman. Inilagay ni Daryl ang mga nakapat na halaman sa isang tsismis. Dahil ang mga tao dito ay hindi alam ang palso, dapat wala silang alam tungkol sa pagbuo. Matapos ang pagbuo ng hanay ng tsismis, lihim na nakasimangot ang mga sundalong yun. Ano ang ginagawa ng batang ito? Ang mga palayok na halaman na inilipat niya ay mukhang kakaiba. Sa pagdududa, maraming sundalo ang tumigil, nakasimangot din si Irene. Nakakakita ng mga sitwasyon na ito, Daryl smiled at sinabi ilang nakapasong halaman, ay matakot sa iyo. Kapag dinig na ito, Irene ay kaya galit na siya yelled, bigyan mo ako ng isang kuko. Ang mga sundalo sa paligid ay hindi na nag-atubili, at sumugod sa tsismis. Di nagtagal, isa-isang naramdaman na may mali, malinaw na nasa harapan niya ang alipin, ngunit hindi niya siya mahuli. Si Irene, na nakatayo sa labas, ay nanginginig din sa hindi kapani-pani walang mukha. Malinaw na nakita niya na pagkaraan ng mahigit 100 mga sundalo ang pumasok sa nakapaso na halaman, isa-isang tila bulag, nahihilo, at na-juggle ni Daryl paano ito nangyari. Kabanata 3164, isang panahon, tiningnan ni Irene si Daryl ng malapitan,
ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Paano niya ito nagawa? Kasabay nito ay lalo pang naiinis si Irene. Isang dosenang sundalo ang pinatugtog ng isang alipin. Kung naipasa ito, hindi sila pagtawanan ng buong Simon City. Sa oras na ito, maraming sundalo mula sa kastilyo ang dumating. Grab him, galit, hindi mapigilan ni Irene na sumigaw, putulin mo ang kanyang mga binti para sa akin. Boses ay nahulog, at ang mga sundalo na sumugod upang sumali sa pagkubkob. Sa isang sandali, ang pangkat ni Daryl, naging gulo ang buong kastilyo. Nang makita ang mga sundalong nagmamadali patungo sa pagbuo, inalis ni Daryl ang kanyang ngiti at palihim na nakasimangot. Hindi ito ang paraan upang pumunta, pagkatapos ng lahat, ito ang lugar ng iba, at magiging mas nakakasama sa iyong sarili kung patuloy mong ubusin ito. Ano ang nangyari sa sandaling ito? Isang mahinang boses ang dumating sa hindi kalayuan, at pagkatapos, isang lalaking nasa edad na sinamahan ng ilang mga sundalo, ay dahan-daang lumakad. Ang lalaki ay nagsusuot ng isang madilim na asul na balabal, na may magagandang mga pattern na nakaberde sa balabal, at ang mga sulok ay nakaayos ng mga hiyas at agata, na napakaganda, at ang buong katawan ay napuno ng isang malakas na aura na si Doug. Ang taong ito ay ang City Lord ng Simon, ama ni Irene. My Lord City Lord, pagkakita kay Doug, lahat ng mga sundalong naroroon ay nagmamadaling tumayo sa pansin, sumisigaw kay Doug ng magkasabay. Damn it, nang makita ang eksenang ito, halos gusto ni Daryl na umiyak ng walang luha. Ang taong ito ang Panginoon ng lungsod Sirana, malaking gulo ngayon. Sa oras na ito, dali-dali siyang binati ni Irene at kinuha ang braso ni Doug. Pare, nandito ka. Tumugon si Doug, pagkatapos ay tumingin sa paligid, at sa wakas ay nahulog ang kanyang mga mata kay Daryl. Ano ang nangyayari? Ang tinig ay hindi malakas, ngunit ito ay napakakamahalan. Sa sandaling bumagsak ang boses, galit na tumugon si Irene. Ngayon ay nasa rally ako, at pumili lang ako ng alipin, ngunit ang alipin na ito ay masyadong matapang. Nagsinungaling siya sa akin at sinabi na maaari niya akong tulungan na magpatingin sa isang doktor, ngunit sa huli hinawakan niya ang kamay ko. Samantalahin ng pagkakataon na samantalahin, tinanong ko ang mga sundalo na hulihin siya at parusahan, at siya ay lumaban. Habang sinasabi ito, hindi nakalimutan ni Irene na bigyan ng isang matigas na tingin si Daryl. Ano narinig ito? Biglang nagalit si Doug. Ang mga alipin sa panahon ngayon ay talagang mas lalong hindi nakakagulo at mas matapang. Si Irene ang nag-iisang anak na babae ni Doug. Sa galit, lumingon si Doug sa paligid at isinumpa ang mga sundalo. Maaari bang maraming tao ang mahuli ng isang alipin? Sa kalagitnaan, tumingin si Doug sa mga nakapaloob na halaman ni Daryl. Agad namang natigilan ang tsismis na array, nanlilisik ang kanyang mga mata. May kakaibang ilaw, ang mga nakapat na halaman ay mukhang mga kwadro na gawa sa isang sinaunang libro na aking nakolekta. Bang, sa pagkabigla, hindi mapigilan ni Doug na malunok ng lihim. Pagkatapos ay tinuro si Daryl, inilagay niya ang mga nakapat na halaman. Tumango si Irene ng mabigat, na may isang tono ng kahihiyan. Ito ang bagong alipin, ama, kailangan mong parusahan siya ng masidhi. Mas mahusay na i-chop ang kanyang mga paa, hindi, ang pagpapatupad sa Simon City. Hindi mapigilan ni Daryl na mapasigaw, ang Irene na ito ay masyadong malupit, tinutulungan ka lang niya na makuha ang iyong pulso, at ayaw kanyang samantalahin. Nakasalalay sa aking mga binti at nabitay hanggang sa mamatay sa oras na ito. Hindi alam ni Daryl, sa mundong ito, kahit na ang konsepto ng mga kababaihan ay medyo bukas, mayroon ding mga paghihigpit na hierarchical. Ang pinakamataas na klase ay may mga kilalang pagkakakilanlan tulad nina Doug at Irene, na sinusundan ng mga banal na tagapagsanay ng kapangyarihan, pagkatapos ay mga sundalo at pagkatapos ang mga sibilyan, at ang mga alipin ang pinakamababa. Sa makatuwid, bilang isang alipin, hinawakan ni Daryl ang kamay ni Irene. Ang kaligtasan ay isang uri ng kalapastanganan at kawalang galang. Kabanata 3165. Gayunpaman, tila hindi pinansin ni Doug ang galit ni Irene. Sa sumunod na segundo, nagreaksyon si Doug at tinignan pataas at pababa si Daryl. Ano ang pangalan mo? Nag-aalangan si Daryl, at sumagot, ang pangalan ko ay Daryl Darby. Sa pamamagitan nito,
Si Daryl nagpatuloy siyang walang magawa, ikaw ang Panginoon ng Simon City, tama ba? Sa totoo lang, hindi talaga ako alipin, ngunit hindi ako nahuli. Tila walang pakialam dito si Doug, ngunit tiningnan ng mabuti si Daryl. Ikaw inilagay ang mga nakapaloob na halaman, nang sinabi ko ito. Ang titig sa katotohanan ay nagsiwalat ng isang hindi mailalarawan na pagiging komplikado at pagpipilit. Lihim na nakasimangot si Daryl, alam ba ng City Lord na ito ang pagbuo sa pag-iisip tungkol dito? Tumango si Daryl at sinabi oo. Ginawa ko ito, sumagot siya, kalmado ang ekspresyon ni Daryl, ngunit ang puso niya ay medyo hindi maipaliwanag ang gulat. Kung naintindihan ni Doug na ito ang pamamaraan ng pag-crack, wala siyang kalamangan. At ang kanyang lakas sa panloob na dantian ay nakakakuha lamang ng kaunti, at hindi niya talaga mapigilan ang napakaraming sundalo. Nang lihim na nag-alala si Daryl, nakita niya si Doug na huminga ng malalim, at sa wakas ay winagayway ang kamay, bumalik ka. Hehe, narinig ito, ang mga sundalo sa paligid ay medyo nalito, ngunit nang makita ang seryosong mukha ni Doug, hindi sila naglakas loob na sumuway, at umatras sila. Natigilan din si Irene at hindi mapigil ang sabihin, pare, ikaw. Bago siya natapos magsalita, winagayway na ni Doug ang kanyang kamay at ginambala siya. Irene, naghihintay ka dito ngayon, sinabi ni Doug, at pagkatapos ay dahan-daang lumakad sa mga hagdan at tinungo si Daryl. Nang marating niya ang Bagua Formation, sinabi ni Doug kay Daryl, tama si Daryl, mangyaring sumama ka sa akin. Ang kanyang tono ay kalmado, at ang lakas na mayroon siya noon ay tuluyan nang nawala. Sa pamamagitan nito, tumalikod si Doug at naglakad patungo sa pag-aaral. Natigilan si Daryl, ano ang sitwasyon? Hindi lamang ito ginawa ni Doug sa kanyang sarili, mayroon din siyang hiwalay na appointment sa kanyang sarili. Ano ang gagawin niya sa parehong oras? Si Irene at ang mga nakapaligid na sundalo ay nagkatinginan, at lalo silang namangha. Ano ang nangyari kay Lord Santo dalhin ng alipin sa pag-aaral? Alam mo, napakilala ni Doug na hindi siya tumingin sa mga alipin na ito, ngunit sa oras na ito, ibang-iba ang pagtingin niya sa alipin sa harapan niya. Higit sa lahat, ang taong ito dati, na-offend din si Miss Irene. Di nagtagal, pagdating niya sa pag-aaral, tumingin sa paligid si Daryl at natigilan. Nakita ko ang silid ng pag-aaral sa harap ko, ang laki ng isang basketball court, na maayos na nakahanay ng maraming mga hilera ng mga librong-libro, puno ng mga libro, 10,000 mga libro, tulad ng isang maliit na silid-aklatan. Mr. Darby, tulad ng palihim na nararamdaman ni Daryl, biglang sinabi ni Doug, excuse me, ano ang relasyon sa pagitan mo ni Lord Fuyee? Ang kanyang supling ba sa oras na ito, sa pag-aaral, sina Doug at sina Daryl at Doug ay tuluyan ding ibinaba ang kayabangan ng Panginoon ng lungsod, at tiningnan ang mga mata ni Daryl na puno ng pag-asa at pagkasabik. Lord Fuyee, nang makita ang ekspresyon ni Doug, hindi mapigilan ni Daryl na nakakunot ang noo, at sinabi, anong Lord Fuyee? Nang banggitin niya si Lord Fuyee, biglang nasabik si Doug. Si Master Fuyee ang pinakamahalagang tao sa buong Roland Mainland sa loob ng 2,000 taon. Ang alamat, ang pinakamisteryoso at pinakadakilang tao, ang kanyang kaalaman ay maaaring may larawan bilang malawak ng dagat, ang kanyang kakayahan ay higit pa sa mga Diyos. Ito ay isang napakahusay na tao, may napakaliit na naiwan. Ilang taon na ang nakalilipas, napalad ako upang makakuha ng isang libro tungkol kay Lord Fuyee. Mayroong larawan dito, na halos kapareho ng hugis na inilabas mo lamang sa isang nakapaloob na halaman. Tulad ng sinabi niya, maingat si Doug mula sa pinakaloob na istante. Kumuha ng isang maganda na kahon na gawa sa kahoy, at pagkatapos ay kumuha ng isang sinaunang libro. Damn it, sa sandaling ito, kinuha ni Daryl ang sinaunang libro, binalikan ito, at natigilan. Kabanata 3166, hawak ni Daryl ang sinaunang libro, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na hindi mapigilan, at ang utak niya ay humuhuni. Nakita ko na maraming mga paglalarawan sa mga sinaunang libro, at ang mga ilustrasyong ito ay lahat ng mga pattern ng formation, at ang isa sa mga ito ay ang pagbuo ng bagwa na ginamit ni Daryl ngayon, ngunit may ilang mga pagkakaiba sa mga subtleties. Gayunpaman, masasabi ni Daryl sa isang tingin na ito ay larawan ng likas na tsismis ni Foxy. Malinaw na naalala ni Daryl na ang tsismis ay nilikha ni Foxy.
Sa una ay tinawag itong tsismis ang siyantian, nang maglaon, umunlad ito sa patuloy na pagpapabuti ng mga susunod na henerasyon, at sa wakas ay tinawag itong tsismis para sa maikling salita. At kung ano ang naitala sa sinaunang libro sa harap ko ay eksaktong ang unang katutubo na tsismis. Sandali, nandoon si Daryl, gulat na gulat sa kanyang puso, na hindi makapagpabagal ng mahabang panahon. Si Foxy ay ipinanganak na may tsismis, maaaring ang Lord Fuyi na sinabi ni Doug na Foxy, isa sa 3 emperor 2,000 taon na ang nakakalipas, nabuhay si Foxy sa iba't ibang mundong ito. Ito ay hindi kapani-paniwala. Sino ang Foxy? Ang isa sa 3 mga emperador ng sinaunang 3 mga emperador at 5 mga emperador ay ang ninuno ng mga humanities ng mainland continent. Halos lahat sa kontinente ng mainland ay hindi kilala. Ngunit sa oras na ito, hindi inaasahang nakita ni Daryl ang innate diagram ng Foxy sa ibang mundo, hindi ba siya mabibigla? Mr. Daryl Darby, nang lihim na nabigla si Daryl, marahang sumigaw si Doug sa tabi niya. Mr. Darly Darby, anong problema mo? Huminahon si Daryl at mabilis na sinabi. Wala, mabilis na nagtanong si Doug. Alam mo ba ang larawan sa itaas? Hindi ito itinago ni Daryl, tumango at sinabi alam mo, tinatawag itong isang tsismis na larawan. Oh, narinig ito, biglang nasabik si Doug. Hindi ako hulaan ng mali, si Mr. Darby ay talagang may kinalaman kay Master Fuyi. Habang sinabi niya yun, isa-isa niyang ipinaliwanag ang alamat ng Foxy sa iba't ibang mundong ito sa detalye. Malabas alam ito, nasasabik din si Daryl, hindi nakakagulat na sa libu-libong taon, ang libingan ni Fuyi ay hindi kailanman natagpuan sa Gyushu continent. Ito ay lumabas na dumating siya sa iba't ibang mundo. Marahil, tulad ng kanyang sarili, si Fuyi ay pumasok sa puyo ng gulo. Gayunpaman, mula sa mga salita ni Doug, nalaman ni Daryl na 2,000 taon na ang nakalilipas, ginamit ni Fuyi ang pangalan ng Fuyi upang maglakbay sa Roland Continent, na nag-iiwan ng iba't ibang mga alamat. Pagkalipas ng 10 taon, walang bakas, ngayon, sa nakaraang 2 taon o higit pa sa mainland ng Roland, ang mga gawa ni Foxy ay paikat pa rin. Alam na magkamag-anak sina Daryl at Foxy, sinabi ni Doug na walang kabuluhan sa pagkasabik. Mr. Daryl, ikaw ba ay inapo ni Lord Fuyi? Tumango si Daryl. Si Fuyi ay ninuno ng sangkatauhan sa mainland ng mainland, iyon ay, ang kanyang ninuno. Siyempre, siya ay itinuturing na isang inapo ng Foxy. 2,000 taon na ang nakakalipas, bakit biglang nawala si Master Fuyi? Patuloy na tanong ni Doug. Napakamot ng ulo si Daryl, paano niya nalaman ito? Marahil, anong pamamaraan ang ginamit ng Fuyi upang iwanan ang ibang mundo, o upang manirahan ng nakahiwalay? Sa pag-iisip tungkol dito, sinabi ni Daryl, si Lord Fuyi ay nanirahan ng nakahiwalay sa isang isla sa ibang bansa noon. Galing ako sa islang yun, pagdating ko sa Port Simon, naaresto ako ng iyong bayan bilang isang alipin. Kapag sinasabi ito, mukhang seryoso si Daryl, pinag-uusapan ito, ayaw pag-usapan ito ni Daryl, ngunit hindi niya ito mapigilan. Kung may hatid siya mula sa ibang mundo sa pamamagitan ng puyo ng gulo, tiyak na iisipin ni Doug na ito ay isang pantasya. Dahil natukoy na may relasyon siya kay Fuyi, mas makabubuting gumawa ng kasinungalingan. Kabanata 3167, narinig ito, pumikit ang mga mata ni Doug at bigla niyang namalayan. Kaagad na nagtanong si Doug paumanhin, ang isla na iyong kinaroroonan. Bago pa siya matapos sa pagsasalita, nagplano si Daryl Master City Lord, ang aking ninuno na si Fuyi noon, dahil pinili niyang mabuhay ng mag-isa, mga tao. Ayaw lang maistorbo, kaya't ang lokasyon ng isla, paumanhin, hindi ko masabi sa iyo. Doug, ilang pagkawala, ngunit sobrang nasasabik pa rin. Ang pagkaunawa na ito ay mapangahas ko, sabi ng mga mata ni Doug na kumikislap sa galit ang mga sumpang sundalo na ito, isa-isa, nakakauwi. Inaresto nila ang mga inapo ni Lord Fuyi, parurusahan ko sila ng maayos sa paglaon. Ngumiti si Daryl at sinabing, kalimutan mo, hindi ko alam. Hindi ka taka-taka na, sa pamamagitan ng paraan, dapat ilihim ng Lord City ang aking pagkakakilanlan para sa akin, at huwag banggitin ito sa pangalawang tao. Si Fuyi ay may isang malaking impluwensya sa ibang mundo, kung may nakakaalam na siya ay kanyang inapo, gagawin niya tiyak na gawin ito. Maging sanhi ng maraming problema,
Si Doug ay isang matalinong tao, makalusot siya sa isang punto, at mabilis siyang tumango. Mr. Darrell, huwag kang mag-alala, tiyak na ililihim ko ang lihim para sa iyo. Sa susunod na segundo, magalang na nagtanong si Doug. Mr. Darrell Darby, ikaw oras na ito halika sa Roland Mainland, ano ang nangyari? Si Darrell naisip para sa isang habang, at sumagot, dahil ang ninunong Fuyi nagpa siya upang manirahan sa pag-iisa. Ang aking pamilya ay nakatira sa islang yun para sa karagdagang higit sa 2,000 taon, at naputol mula sa mainland ng Roland. Makipag-ugnay, lumaki ako sa isla at nais na bisitahin ang Roland Continent mula pa noong bata ako. Kaya sa oras na ito ay dumating ako, walang mahalaga, gusto lamang upang maranasan ito. Sinabi ito, mukhang seryoso si Darrell, ngunit naramdaman niya ang lihim na masaya. Haha, natawa ko. Ang kasinungalingang ito ay binubuo at ito ay hindi nagkakamali. Narinig ito, tumango si Doug at taos-pusong nagsabi dahil ito ay isang karanasan, si Mr. Darrell ay napunta sa Simon Port. Tamang-tama nga ang lugar, mayroon kaming magagandang tanawin at masigasig na mga tao. Sa pamamagitan nito, nagpatuloy si Doug, Mr. Darby, nangangailangan ng anumang tulong sa hinaharap, tiyak na susuportahan ko si Port Simon. Tumango si Darrell at ngumiti, salamat, Lord City Lord. Habang tumatango, hindi maipahayag ni Darrell ang kanyang kagalakan. Akala ko ito ay magiging isang malaking problema ngayon, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay lumingon. Sa isang iglap, ako ay naging panauhi ng Panginoon ng lungsod. Pagkatapos ng lahat, ito ay pagpapala ni Fuyi, dumating lamang ako sa iba't ibang mundong ito, at sa tulong ni Doug, makakatipid ako ng maraming problema. Magalang ka, ngumiti si Doug, at mas naging masaya ang kanyang puso. Ang taong nasa harap niya, ngunit ang mga inapo ng maalamat na Lord Fuyi, ay maaaring bumuo ng isang relasyon sa kanya, ngunit ito ay isang pagpapala na nalinang niya sa ilang habang buhay. Sa oras na ito, hindi pa rin alam ni Doug na si Darrell na nasa harapan niya ay talagang inapo ng Fuyi, ngunit tiyak na hindi iyon ang akala niya. My Lord City Lord, sa sandaling ito, naisip ni Darrell sina Mia Ouyang at Yan Hong, at sinabi, bago ako dumating sa Port Simon, may mga kaibigan ako, ngunit hindi ko alam kung paano ko sila hanapin. Mangyaring tulungan, okay, sumang-ayon si Doug nang hindi man lang iniisip. Sa susunod na ilang minuto, tumawag si Doug ng isang pintor. Sa iba't ibang mundo na ito, walang mga kamera at mga gamit sa kuryente, mga pintor lamang, at dahil sa ugnayan sa pagitan ng mga ranggo, ang mga taong may pagkakakilanlan lamang kay Doug ang kayang kumuha ng mga pintor. Nang maglaon, sa paglalarawan ni Darrell, gumuhit ang artist ng mga larawan ni Mia Ouyang at Yan Hong. Mr. Darby, magpapadala ako ng tutulong sa iyo na makahanap ng isang taong may larawan mamaya. Magalang na sabi ni Doug. Sa susunod na segundo, may naisip si Doug. Gusto niyang sabihin at huminto, mukhang nahihiya. Mr. Darby, mayroon akong isang maliit na kahilingan, sana ay hindi tumanggi si Mr. Darby. Sa oras na ito, Darrell nasa magandang kalagayan, nodded at sinabi, anong kahilingan, pag-usapan natin. Kabanata 3168, nag-atubili si Doug, at nakangiting sinabi, gusto kong imbitahan si Mr. Darby, maging guro ni Irene, ang aking anak na babae, na naging matalino mula pagkabata. Siya ay matalino, konting sadya lamang. Inaasahan kong turuan siya ni Mr. Darby ng ilang mga kasanayan, upang mapagtagpo niya ang karakter niya. Ito umungal si Darrell, at makalipas ang ilang segundo, tumango siya at sinabi okay. Sa pagsasalita nito, ayaw sumang-ayon ni Darrell. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang hanapin sina Mia Ouyang at Yan Hong, at pagkatapos ay mag-isip ng isang paraan upang makabalik sa mundo ng main world continent. Ngunit ngayon lang ako nakarating at kailangan ko pa rin ng tulong ni Doug sa hinaharap. Mahusay, nakikita ang pangako ni Darrell, tuwang-tuwa si Doug at nasilaw sa kagalakan. Pagkatapos, inanyayahan ni Doug si Darrell na magalang sa pag-aaral. Nang makarating ako sa labas ng looban, nakita ko si Irene at ang mga nakapaligid na sundalo na nandoon pa rin. Sa sandaling ito, nakikita sina Doug at Darrell na nag-uusap at nagtatawanan, kapwa si Irene at lahat ng mga sundalo na naroon ay natigilan. Anong nangyayari? Nasisilaw ka ba? Ang mapagpakumbabang alipin na ito ay hindi inaasahan na nakatayo sa balikat kasama ang Panginoon ng lungsod,
at ang Panginoon ng lungsod ay magalang pa rin sa kanya. Lalo na si Irene, nanginginig pa ang kanyang katawan, puno ng hindi kapanipaniwala ang kanyang mukha. Irene, sa sandaling ito, sumenya si Doug kay Irene. Bumagal si Irene at dahan-daang lumakad. Pagdating niya, bahagyang ngumiti si Doug at tinuro si Daryl at sinabi, "Irene, may nakita lang akong master para sa iyo. Ito si Mr. Daryl Darby. Sa hinaharap, dapat kang maging masunurin at magtuon ng pansin sa pag-alam ng iyong mga kasanayan kasama si Mr. Daryl Darby." Ano narinig ito? Ang buong kastilyo ay nag-ulo, at lahat ay sumabog. Lalo pang nanginig si Irene, tuluyan ang natigilan. Baliw ba si tatay hayaan ang isang alipin ay maging kanyang sariling guro? Kaagad pagkatapos, maraming talakayan sa paligid. Ano ang sitwasyon? Tinanong ng pinuno ng lungsod si Miss Irene na maging mag-aaral ng alipin. Patuloy na dumarating ang parating na diskusyon, nag-react din si Irene, at sinigawan si Doug ama. Siya ay alipin, paano siya magiging karapat-dapat upang maging guro ko? Naguguluhan ka ba? Nang sabihin ito, binigyan ni Irene ng isang malamig na sulyap si Daryl, hindi maitago ang panloob nitong paghamak. Manahimik ka, nanginginig si Doug sa galit, at sinigawan si Irene si Mr. Daryl Darby ay hindi alipin, kundi isang taong may mahusay na kakayahan. Karangalan mong maging guro mo, hindi alipin. Narinig ito, natigilan si Irene, at pagkatapos ay sinabi na hindi pumapayag. Kahit na hindi siya alipin, wala siyang espesyal, at hindi siya karapat-dapat na maging guro ko. Hindi sapat, na tinuro si Daryl at sinabing hindi karapat-dapat. Alam mo bang ginamit lang niya sa kalagitnaan ng pag-uusap tungkol dito, ang may-ari ay suplado. Sa Roland, walang nakakaalam ang pagkakaroon ng pagbuo. Hindi mabasa, sa oras na ito, pinaalalahanan siya ni Daryl Bagua Formation. Opo, tumango si Doug ng mabigat, at saka sumigaw kay Irene. Ginamit ni Mr. Darby, ang chismis ngayon, at isang dosenang sundalo ang hindi mahipo sa kanya. Ito ang magagawa mo, sinasabi ko sa iyo. Kung hindi ka't makilala siya ngayon bilang isang guro, wala ang iyong anak na babae. Kabanata 3169, balisa at galit si Doug nang sabihin niya ito. Ang mga inapo ni Lord Fuyi sa tabi niya, sa wakas ay tinanong niya si Daryl na sumang-ayon sa kanya, ngunit ang anak na babae na ito ay ayaw pa rin sa lahat ng posibleng paraan. Sa sandaling ito, ang buong kastilyo ay tahimik, ang lahat ay tumingin kay Daryl ng malapitan, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagiging komplikado. Sino ang batang ito? Maaaring gawin ng respeto sa kanya ng may-ari ng lungsod. Bobo rin si Irene. Ang mga salita ni Doug ay tulad ng isang invisible sledge martilyo, sumabog sa kanyang puso, at kung hindi niya makilala ang guro, hindi kinikilala ng ama ang kanyang sariling anak na babae. Ano ang napakahusay sa taong ito na nagsusuot ng parehong damit tulad ng isang alipin? Sa pag-iisip tungkol dito, huminga ng malalim si Irene at sinabi, ano ang chismis? Wala lang siyang kakayahan, at hindi siya nahuli dahil lang sa swerte. Gayunpaman, hindi ko siya makikilala bilang isang guro. Ikaw. Ganap na galit si Doug, nanginginig ng galit, tingnan ng galit na galit ang ama. Natagpuan din ni Irene ang kanyang sarili na direktang tinanggihan ng isang bagay na mali. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa paligid ng bilog, na nakaturo sa tabi ng isang matigas na sundalo. Sa palagay ko hinayaan niya ang isang guro na magawa, maliban kung nilalaro niya. Makinig sa puntong ito, nakasimangot si Doug, nilingan ni Daryl ang kanyang ulo upang tignan at nakita ito, na masigla, halos 2 metro ang taas, nakasuot ng mabibigat na nakasuot, at mukhang isang burol mula sa malayo, may hawak na isang malawak na higanteng espada, nakatingin kay Irene. Sa sandaling ito, ang iba pang mga sundalo sa paligid ay nasaya rin. Dapat mong malaman na ang martial arts ay tanyag sa Roland Continent, alinmang lungsod, may isang espesyal na lugar para makipagkumpetensya ang mga tao. Siyempre, hindi ito tinawag na singsing dito, ngunit isang kompetisyon. Sa Simon City, isang kompetisyon sa kompetisyon ay gaganapin taon-taon. Sa oras na ito, bawat sundalo ay hindi maipaliwanag na nasa sabik nang makita si Irene na nais ni Daryl na makipag-away. Siyempre, ang boses ay napakataas. Dapat mong malaman na Heath ang personal na bantay ni Doug, at siya ay may titulong kabalyero. Siya ang pinakamalakas na tao sa ilalim ni Doug. Kumusta? Pagkakita ni Daryl ng tahimik na umuungal,
Si Irene ay mukhang smug dare you tulad ng sinabi niya. Tinignan niya si Daryl pataas baba, may kumpiyansa. Ang lalaking nasa harapan niya ay walang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan, at madali siyang matamba ni Heath gamit ang isang solong daliri. Hindi alam ni Irene sa oras na ito na si Daryl ay nagmula sa ibang mundo. Ang dantian panloob na lakas na kanyang pinagsasagawa ay ganap na naiiba mula dito. Ang sagradong kapangyarihan dito ay pagmamay-ari ng labis na aura, habang ang dantian panloob na lakas ay na-introvert. Sa oras na ito, kinundisyon ni Daryl ang kanyang panloob na lakas. Sa pagkakaroon ng paghamak kay Irene, si Daryl ay walang pakialam, bahagyang ngumiti, at mahinang sinabi ano ang hindi dapat maglakas loob. Seryoso, ayaw ni Daryl na makipagkumpetensya kay Heath, ngunit pumayag siya kay Doug at nais niyang tanggapin si Irene na gawin mo. Apprentice, may kukumpara ko lang ito, ha? Nang bumagsak ang boses, humayo si Heath, at kasabay nito, ang mga nakapaligid na sundalo ay mabilis na nagkalat at gumawa ng paglilinis. Sa oras na ito, sinabi ni Doug kay Daryl, Mr. Darby, anong sandata ang ginagamit mo? Seryoso, tinanong ni Irene si Daryl na makipagkumpetensya kay Heath, at galit na galit si Doug, ngunit sa parehong oras, nais niyang makita ito. Ano ang lakas ng mga inapo ni Master Yi sa sandaling ito? Naglakad na si Heath sa gitna. Huminga ng malalim si Daryl at gaanong sinabi hindi ako gumagamit ng sandata. Kahit na ang panloob na puwersa ay nakakakuha lamang ng isang maliit na bahagi, ito ay higit sa sapat upang makitungo sa Heath sa harap niya. Bukod dito, ang kanyang fang tian na pininturahan ng halberd ay isang espesyal na hugis na sandata sa iba't ibang mundo at hindi madaling maipakita. Ano narinig ito? Hindi mahalaga na sina Doug at Irene, o lahat ng tao sa paligid, lahat sila ay nabigla. Siyempre, iniisip ng karamihan sa mga tao na si Daryl ay nagmamayabang. Dapat mong malaman na sa Roland Continent, ang labanan sa mga sagradong tagapagtanim ng kuryente ay hindi komplikado tulad ng kay mainland, at walang sinasabi na ang lambot ay ginagamit upang mapagtagumpayan ang tigas. Nito sariling lakas at sandata ay partikular na mahalaga. Ang higanteng espada ni Heath ay matigas at matalim, at mayroon itong kalamangan sa sarili nito, ngunit si Daryl ay hindi gumagamit ng sandata, imposibleng manalo, at maayos siyang natalo. Kabanata 3170, sa oras na ito, bahagyang pikit din ni Heath ang kanyang mga mata at tumingin kay Daryl, sigurado ka bang hindi mo kailangan ng sandata? Dahan-daang lumakad si Daryl papunta at tumango, opo. Magsimula na tayo. Ang ugali ni Daryl ay nagparamdam kay Heath ng labis na paghamak, at umungol siya, hawak ang higanteng espada, lumundag ng mataas ang kanyang figura, at hinampes kay Daryl. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Daryl ang isang malakas na hangin na dumadaloy patungo sa kanyang mukha, at lihim siyang nagulat. Ang banal na kapangyarihan ng iba't ibang mundong ito ay walang espesyal, ngunit ang aura na sumiklab ay talagang malakas. Sa pag-iisip tungkol dito, pinilit ni Daryl ang kanyang mga paa at mabilis na umiwas paatras. Boom, napakaganda ng katumpakan ni Daryl, at iniiwasan lang niya ito, at nakita ang higanteng espada ni Heath na bumagsak sa lupa kaagad. Haha, nakikita ang eksenang ito, hindi mapigilan ng mga nakapaligid na sundalo ang tumatawa. Sa kanilang palagay, ang dodge ni Daryl ay nagpapakita ng panghihina. Si Irene ay smug din, at hindi mapigil ang sabihin kay Doug, pare, kita mo, walang kakayahan ang taong ito. Tuwing makakasalubong niya ang kalaban niya, alam niyang magtago. Sumimangot si Doug at hindi nagsalita, ngunit hindi ko magawa at makatulong na ungol sa aking puso. Ang inapo ni Lord Fui, hindi ba talaga niya kayang talunin si Heath sa oras na ito sa patlang? Nang makita ang pag-iwas ni Daryl sa kanyang espada, hindi mapigilan ni Heath na mapangut siya, manunuya. Iyon ang magagawa mo, maaari ka lang bang magtago? Bumagsak ang boses, nahawak ng kanyang mga kamay ang higanteng espada, at sumugod ulit kay Daryl. Ang hangin sa mukha ni Daryl ay magaan at ang mga ulap ay magaan, at mahinang hininga siya, at pagkatapos ay sumugod. Nang makitang magkabanggaan ang dalawa, biglang lumibot si Daryl sa kanang bahagi ni Heath, itinaas ang kanyang kamay at tinapak ang sinupil ni Heath. Oo, nakita ni Daryl na ang sagradong kapangyarihan ng mundong ito ay ganap na naiiba mula sa panloob na kapangyarihan ng Dantian. Walang meridian,
Pabayaan kung ano ang mga punto ng acupuncture. Hanggat naitap niya ang mga point ng acupuncture ng Heath, madali niya itong matatalo na bigla. Nang matapik ang punto ng acupuncture, nanginginig ang katawan ni Heath, at hindi siya agad nakakagalaw. Napakabilis ng bilis ni Daryl, naramdaman ng lahat na may isang bulaklak sa harapan nila, at wala ring reaksyon si Heath. Ano ang problema? Bakit hindi gumagalaw si Heath? Yes, sa sandaling ito, maraming sundalo sa paligid ang hindi mapigilan na magsalita, labis na nagulat. Nagulat pa si Heath sa bukid, malinaw na naramdaman niya na ang katawan niya ay ganap na wala sa kontrol, na para bang nasumpa siya. Paano ito nangyari nang palihim na nagpanik si Heath? Nakita niya si Daryl na bahagyang ngumiti, ang kanyang katawan ay nag-flash diretso sa harap, at pagkatapos ay sinipa niya ang tiyan ni Heath. Nalutas din ng paa na ito ang acupoint ni Heath. Bang! Mayroong isang mapurol na tunog, at si Heath ay pinalayas, at lumipad siya ng buong 10 metro bago mahulog sa lupa. Bagaman hindi sineryoso ang pinsala, labis siyang napahiya. Nang makita ang eksenang ito, natigilan ang lahat ng madla, natalo ng Daryl na ito si Heath nang hindi gumagamit ng sandata ito ay hindi kapanipaniwala, kaya lang bakit tumigil si Heath sa paggalaw ngayon lang, nang tinapak ni Daryl ang punto ng acupuncture niya ngayon, mabilis siyang kumilos. At maging si Heath mismo ay hindi tumugon, kaya't lahat ng tao sa paligid niya ay hindi malinaw na nakakita, na iniisip na may isang bagay na mali kay Heath mismo.